Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Gado. Ito ay kwento ng kanyang kaibigan. Bandang 5:00 ng hapon, makulimlim ang kalangitan. Sinakop ng makapal at mabigat na ulap ang buong paligid. Dahan-dahan na rin sa pag-alis ang mag-inang tapos ng asikasuhin si Maricel. Binilisan na lang din niya ang pagkabit ng habak sa bewang at kanang pulsuan ng mga sanggol na nasa kanyang tanggapan. Magsasangpung taon niya na itong ginagawa magmula nang natutunan ang paggawa ng habak para gawing pangontra ng mga sanggol at bata laban sa anumang banta ng kapamakan, lalo na ang puwersa ng kadiliman. Ay Maricel, maraming salamat talaga sa serbisyo mo. 5 na ang mga anak ko at wala silang dinadamdam dahil dyan sa pangontra mong habak. Talagang mabisa at binibigyan ka ng proteksyon. Wika ng isang matanda. Ay oo nga naman. Pasalamat tayo hindi natuloy ang paglipat ni Maricel sa ibang bayan dahil hanggang ngayon ligtas tayong lahat. Wika ng isa pang ali. Ligtas tayong lahat dahil hindi lang ang mga bata ang pinoproteksyonan ng habak, maging tayong matatanda. Muling wika ng isa pang matanda. Nako, salamat po sa mga papuri nyo. Ginagawa ko lang po yung makakaya ko para makatulong. Tugon ni Maricel. Manang-mana ka talaga sa yumaong mong lola. Si Gracia, nung nabubuhay pa ganito rin ang ginagawa. Mabuti na lang at naturuan ka niya. Tignan mo, naipagpatuloy mo ang kanyang layunin. Napapangiti na lamang si Maricel sa papuring ibinibigay sa kanya ng mga kababaryo. Sa parehong pagkakataon, nakakaramdam din siya ng kirot sa muling pag-alala sa yumaong lola na siyang nagturo sa kanya sa paggawa ng habak. Mahigit 10 taon na rin ang lumipas noong namaalam ito. 10 taon na rin siyang naghahanap sa kung sino man ang pumatay rito. Hindi naman totoong naaksidente o nasagasaan si Lola Gracia. Ang katotohanan, may aswang na humabol sa kanya noong gabi. Sa kasamaang palad na puruhan, napatay. Lumabas na lang na nasagasaan ng truck dahil matapos mapatay ng aswang sa gitna ng daan, nasagasaan siya nito dahil lasing ang nagmamaneho. Nalatayan ang bangkay. Subalit patay na ito bago pa mangyari ang pagbangga. Ngumiti na lamang si Maricel sa mga bisita. Naaaliw rin siyang ihatid ng tanaw ang mga ito dahil sa kargang mga sanggol. Napawi ang kanyang ngiti nang masulyapan ang nakadamba sa bakod, si Pablito. Kagad siyang tumalikod pero bago pa man maisara ang pintuan, nakaharang na ang lalaki. Ilang araw mo na akong iniiwasan, Maricela. Ano bang kasalanan ko para hindi mo ko kausapin? Wika ni Pablito. Ang nararamdaman natin ang may kasalanan, Pablito. Alam mo yan noon pa. Tugon ni Maricela. Ano naman gusto naman kita, Maricela. Wala akong magagawa. Hindi ko rin gustong kontray ng aking puso. Bakit ayaw mo akong pagbigyan? Napaiwas ng tingin si Maricel sabay buntong hininga. Paulit-ulit na lamang sila sa ganitong usapan. Kahit meron tayong nararamdaman sa isa't isa, hindi pwede. Magkaiba tayo, alam mo yan. Gumuhit ang sakit sa mukha ni Pablito. Biglang bumagsak ang mga balikat nito buhat sa narinig. Nagsimula na ring mamuo ang luha sa gilid ng mga mata. Pasensya na, Pablito. Huwag na nating ipagpilitan ng hindi pwede. Mabigat man sa kalooban, tuluyang pinagsarahan ng pintuan ni Maricel si Pablito. Nakayukong naglakad papalayo ang binata, samantalang nagpipigil naman na maluha si Maricel. 8 taon na ang nakalipas nang magkakilala silang dalawa.
Isang araw ng ginabi ng pag-uwi si Maricel. May tricycle si Pablito at nang maraanan siya ay pinasakay. Naramdaman kagad ni Maricel na isa itong aswang pero hindi niya magawang batuin ng pangontra dahil sa kabaitan. Magmula ng araw na yon, palagi na silang nagkakasalubong hanggang sa naglakas ng loob na lumapit sa kanya si Pablito. Nung una, mababakas ang pagpigil nito na ipakita sa kanya kung gaano ito nasasaktan buhat sa pangontrang tangan. Nang makaramdam ng awa ang dalawa, hindi na siya nagdala ng pangontra sa tuwing magkakarap sila. Ayaw mang aminin ni Pablito na palihim itong nagdurusa. Nahahalata naman siya. Palagi na silang nagkakasama. Hatid sundo pa niya sa tuwing mapapadayo sa bayan para makabili ng kakailanganin, lalo na ang paggawa ng habak. Sa paglipas ng panahon, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Subalit sa sandaling mapagtanto ang nararamdaman, si Maricel na ang kusang umiwas sa katotohanang hindi pwedeng mapaibig ang tao sa aswang. Lalo na't isa siyang alagad ng lihim na karunungan na layong tapusin ang bawat kampon ng kadiliman. Kahit napamahal siya kay Pablito, pinili niyang umiwas at huwag magpadala sa bugso ng damdamin. Nang hindi na matanaw mula sa bintana si Pablito, mas lalong bumigat ang damdamin ni Maricel. May nararamdaman siya, subalit hindi talaga maaari. Sa muli niyang pagsilip sa labas, otomatikong kinuha ang langis sabay lakad patungo sa pintuan. Saktong bumungad ang mag-ina na matagal nang may kinikimkim na galit sa kanya. Galing dito si Pablito. Ano ba ang ginawa mo para magpabalik-balik siya dito? Wika ni Ginang Floresca. Wala naman akong ginawa kay Pablito ah. At isa pa, tantanan niyo nga siya. Tugon ni Maricel. Huwag kang umasta na kaya mo, Maricel. Kung tutuusin, sa isang kumpas ng kamay ko, pwede kang bumulagta sa sahig. Maliban sa hamon ng mga aswang sa paligid, idamay pa ang dalawang mag-ina na ito. Isa ito sa mga nagpapahirap sa kanya, si Ginang Floresca at ang anak na si Marchesca. Kung may dapat na ibigin si Pablito at makatuluyan, walang iba kung hindi ang aking anak. Kung sino ang magkakalahi, sila lang dapat ang nagpapadami. Mas lalong nang dilim ang paningin ni Maricel sa narinig. Wala mang maituturing na sila ni Pablito. Hindi pa rin niya maiwasang mainis sa tuwing may ibang babaeng dumidikit dito. Wala namang problema kung may makatuluyan na ibang babae si Pablito. Wag lamang kay Marchesca. Nakaharap niya ngayon. Ilang taon nyo nang ipinagpipilitan niyang anak nyo kay Pablito. Wala namang nangyari ah. Nagmumukha lang kayong ewan. Sa sinabi niya, tumigas ang mukha ni Ginang Floresca at Marchesca. Bumuelo na ang matanda ng pagkalmot sa kanya. Kaso nga lang bigla itong natigilan nang bumalik si Pablito. Wag na wag kang lalapit kay Maricel. Maging ang dalaga ay nagulat sa paglitaw nito. Teka Pablito, baka mali. Tumigil ka. Wag mong tawagin ang pangalan ko. Ano bang ginagawa niyo dito? Pinagsasabihan ko lang si Maricel na itigil ang ilusyon sa'yo. Kung meron kang dapat makatuluyan, dapat kalahi mo para lumakas ang angkan. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, hindi ako interesado sa mga ganyang bagay? Mas lalong nainis ang mag-ina sa mga sinabi ni Pablito. Pero pinili nilang kumalma. Isa walang bahala ang mga narinig sa layon na makuha ang loob ng binata. Teka, mukhang uulan na. Ano mang oras babagsak na ito? Mauna na kami. Pablito, huwag ka nang gumala-gala pa ha. Masama ang timpla ng panahon. Mag-iingat ka. Dahan-dahang lumakad palayo ang mag-ina.
Nagmamadali namang pumasok ng bahay si Maricel. Hindi binigyan ng pagkakataon si Pablito upang makausap siya. Gusto sanang makiusap nito subalit nabaling ang pansin sa kabilang dako ni Pablito kung saan biglang may dumaan. Naagaw ang pansin ng binata sa bagay na yon kung kaya't sinundan ang bakas ng nakitang kainahinala. Napansin ito ni Maricel. Hindi na nagtaka nang maamoy ang samyo ng aswang. Nasa malapit lang ito ayon sa kanyang pakiramdam. Kagad niyang ibinulsa ang mga pangontra, langis at habak. Pagkatapos ay nagmamadaling lumabas ng tahanan. Sumuot si Maricel sa kakawyan. Malapit lang siya sa daan. Hindi dumiretso sa masukal na bahagi dahil hindi pa alam kung anong klase ng aswang ang nasa paligid. Sa paglipas ng bawat segundo mas lalong lumalakas ang pag-alingasaw. Binuksan niya ang bote ng langis habang ipinulupot sa kamay ang tali ng habak. Pinagbasdan niyang maigi ang paligid hanggang sa mahagip ng paningin ang nilalang. Tumatakbo at mukhang may humahabol. Ilang sandali pa nakita niya si Pablito na nakasunod dito. Kaagad siyang naalerto. Pagdating sa unahan, naabutan niyang ginugulpe ni Pablito ang aswang. Ramdam ang bawat pagyanig ng lupa sa bawat pagtama ng atake ni Pablito. Ilang sandali pa nakahandusay na lamang ito. Natigil ang binata nang mapansin siyang nakatayo sa hindi kalayuan. Maricel, umuwi ka na. Nagmamanman to sa'yo eh. Ako nang bahala dito. Paano mo nalaman na may aswang? Alam ni Maricel na walang kwenta ang kanyang itinanong dahil napapansin naman talaga ni Pablito ang kapwa aswang. Ang gusto niyang malaman kung bakit nito hinabol ang nilalang. May binabalak tong isang to. Nabutan kong pumupuslit sa bahay ni Aling Mariana. Napatango na lamang si Maricel hanggang sa unti-unti nang bumagsak ang ulan. Nagmamadali na siyang umuwi ng tahanan. Iniwanan niya na si Pablito sa lugar. May tiwala naman siya rito dahil makailang beses na siyang tumulong sa pagtugis ng mga aswang na walang tigil na nang bibiktima sa kanilang lugar. Pagsapit ng 9:00, malakas pa rin ang buhos ng ulan. Dahil hindi makatulog sa ingay, ibinuhos na lamang ni Maricel ang atensyon sa paggawa ng mga habak. Pinakamabisa ang gawang habak ni Maricel dahil naglalaman ito ng iba't ibang sangkap na mula sa kalikasan. Mutya ng kidlat, bato omo, infinito, sinukuan at orasyong Latin. Lahat ng ito ay kanyang pinagsama-sama, dinurog at ilang ulit nilagyan ng inkantasyon at saka inilagay sa basyo ng bala. Ang basyo ng bala naman ay ilalagay sa pulang tela. Maiging tatahiin ang bawat dulo pagkatapos ay lalagyan ng tali upang pwedeng ikabit sa pulsuhan o sa bewang. Dinadasalan niya ito tuwing araw ng Miyerkules at Biyernes sa ganap na 6:00 ng hapon. Matapos makagawa ng 10 habak, napatigil si Maricel nang may kumalabog sa labas. Binitbit niya ang langis at saka tinignan kung ano ang nangyari. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan, mas lumalakas pa rin ang ingay ng kalabog. Nakatayo lamang si Maricel sa may pintuan, hindi makalabas dahil sa ulan. Tinignan niya ang buong paligid, subalit wala siyang nakita. Pero alam niya na may nilalang dahil umaalingasaw ang amoy nito. Ilang sandali pa, nagpakita na ang nilalang sa kanya. Tumalon mula sa bubong ang nilalang. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig sa kanya. Kagad binuksan ni Maricel ang bote ng langis. Humakbang siya ng 3 beses. Nagsimulang mag-usal ng orasyon. Kasabay nito ay ang pagsaboy ng langis na kahit hindi umabot sa balat ng aswang, napapaatras pa rin ang nilalang. Ipinagpatuloy ito ni Maricel hanggang sa mahirapan na ang aswang. Hindi na ito makalapit.
Dahil wala itong panama sa kanya, kusa na rin siyang umalis. Pagkatapos nun, sinabitan ni Maricel ang pintuan ng 3 habak. Makalipas ang ilang sandali may kumatok sa pintuan. Sa pagkakataong ito ay si Aling Teresa. Bitbit ang 2 buwang sanggol. Kagad niya itong pinapasok at binigyan ng tuwalya. Basang-basa at nanginginig pa sa lamig. Hindi na siya nagtanong dahil alam niya na ang nangyayari. Pagsilip sa bintana, may aswang na nagtatago sa mayayabong na halaman hindi kalayuan. Maricel, tulungan mo kami ng anak ko. Wala kasi sa bahay si Mario eh. Umuwi ng probinsya dahil namatay ang kanyang ina. Kami lang ng anak ko ang nasa bahay. Inaswang pa kami. Kagad sinabitan ni Maricel ng habak ang sanggol. Binigyan niya rin si Aling Teresa. Pagkatapos ay bumulong ng orasyon sa hangin, sabay saboy ng langis. Katulad ng aswang na nauna niyang itinaboy, ganon din ang nangyari. Natatarantang umalis ang aswang habang pinapagpag ang iba't ibang bahagi ng katawan. Ang ibig sabihin, nagawa niya itong patamaan ng palipad na orasyon. Sa bahay na rin ni Maricel tumuloy ang mag-ina sa takot na balikan ng aswang. Lumipas din ang gabi. Mulat si Maricel, maiging binantayan ng sanggol. Kinabukasan balik sa paninilbihan si Maricel. Maraming nag-aantay sa kanyang bakuran. Mga taong umaasa sa kanyang pangontrang habak. Sa lugar nila laganap ang mga aswang. Kaya araw-araw may napapasadya para mangingi ng pangontra. Libre naman itong ibinibigay ni Maricel. Subalit ang mga tao ay nagbibigay ng salapi o mga pagkain bilang kabayaran. Ayaw sana niyang tumanggap dahil gusto lamang makatulong. Ngunit wala siyang magagawa. Iniiwan ng mga ito ang dalang bayad. Nagpapasalamat na lamang siya dahil kahit papano may pangtustos sa araw-araw at nagagawang makabili ng mga sangkap para sa habak. Sa kalagitnaan ng pag-aasikaso sa mga bisita, napatingin si Maricel sa dulo ng pila. May lalaki na kahinahinala ang presensya. Pinakiramdaman niya ng husto hanggang sa mapagtantong isang banta sa lahat. Binilisan niya ang pagkabit ng habak sa batang karap at nagpaalam pagkatapos. Bitbit ang langis at habak sa kabilang kamay. Diretsyong naglakad sa dulo ng pila pero bago pa man siya makalapit, nagmamadaling lumakad palayo ang lalaki. Pagdating sa unahan tumakbo ito. Walang pagdadalawang isip na kanyang sinundan pero napatigil din matapos hawakan ng kung sino ang braso. Paglingon niya nandun si Pablito. Nang maramdaman pa ng lalaki ang dalang pangontra, kagad itong bumitaw at dumistansya. Ako nang bahala sa aswang na yun. Asikasuhin mo muna ang mga tao. Ngumiti si Pablito sa kanya at nagmamadaling sinundan ng aswang. Naipagdasal na lamang niya ang kaligtasan ni Pablito. Pagbalik sa bahay, bumungad si Ginang Floresca at Marcheska. Kilala ang dalawang ito bilang masamang tao. Kaya naman lumayo ang mga kababaryo sa kanya. Pumasok sa bahay ni Maricel. Taas noong nang mamaliit ang dalawa. Isa-isang giniba ang mga kagamitan sa bakuran. Hindi na nakapagtimpi si Maricel. Pinatikim niya ng dahas ang dalawa. Gamit ang habak, nagmamadali siyang lumapit kay Marcheska. Walang pagdadalawang isip na pinulupot sa leeg nito ang habak. Kitang-kita naman sa mukha ni Marcheska ang pagkagulat. Maging si Ginang Floresca ay napasigaw. Bitawan mo! Bitawan mo ang anak ko! Mas lalong hinigpitan ni Maricel ang pagpulupot ng habak sa leeg nang nagpupumiglas na si Marcheska. Natataranta na itong tinatapik ang kanyang kamay para pakawalan. Subalit wala siyang balak na bumitaw. Si Ginang Floresca naman sa kabilang banda, hindi na mapigilang mapaluhod upang magmakaawa. Nakikiusap ako. Maricel, pakawalan mo ang anak ko. Baka mamatay siya.
Wika ng ginang. Paunti-unti nang nangihina si Marcheska. Sinisikap na lamang na hindi malagutan ng hininga. Ang kapal ng mukha niyong pumarito at manggulo ah. Tapos ngayon lulud kayo para magmakaawa. Napalhod si Ginang Floresca sabay lapit sa pana ni Maricel upang mangumbinsi. Idiniin ni Maricel ang habak at ngayon si Marcheska ay hindi na gumagalaw. Kalaunan binitawan niya rin ito. Sa susunod na manghas pa kayo, tutuluyan ko na kayong dalawa. Masamang tinitigan ni Ginang Floresca si Maricel habang inaakay ang anak palayo. Nagsipaglipat ang mga tao kay Maricel upang kumustahin siya. Wala naman siyang kung anong sugat, kaya siniguro niya sa kanila na ayos lang siya. Nang luminaw na ang paligid, binalik niya na ang atensyon sa pagsisilbi sa mga tao. Maging ang karatig bayan sa kanya kumukuha ng pangontra. May mangilan-ngilan pang albularyo na nagpapaturo sa kung paanong gawin ang habak. Hindi naman niya pinagkakaitan at tinuturuan niya ito. Pagsapit ng bandang 5:00 ng hapon, mag-isa lamang si Maricel sa kanyang bahay. Kanina pa nakauwi ang lahat. Ngayon kasalukuyan niyang inihahanda ang mga sangkap para muling makagawa ng habak. Sa kanyang paglabas para kuhain ang plangganang paglalagyan ng ginawang langis, napatigil siya sa pagtawag ni Pablito. Kagad niyang napansin ang sugat nito sa braso na binendahan ng puting tela. May dala akong mga sangkap na pwede mong gamitin sa paggawa ng langis. Inilahad ni Pablito ang basket na merong lamang 2 piraso ng nyug. Kasama pa nito ang ibang sangkap. Bago siya lumapit, tinanggal muna niya ang habak na nakapalupot sa kanyang bewang. Hindi mo na kailangang gawin yan. Ayos lang ako. Umiling si Maricel at tuluyang tinanggal ang habak. Maingat niya itong ipinatong sa lagayan malapit sa pintuan. Pagkatapos ay lumapit kay Pablito para kuhain ang dala nito. Nagkataon din kasing naubusan siya ng nyug na siyang pangunahing sangkap sa paggawa ng langis. Maraming salamat, wika ni Maricel. Walang anuman. Nga pala, yung aswang kanina na itumba ko na. Huwag kang mag-alala. Nagtayo ako ng kubo malapit dyan sa pilapil para pag kailangan mo ng tulong, makakatulong ako kagad. Hindi napigilan ni Maricel ang mapangiti. Matapos makita ang kubo sa hindi kalayuan, hindi niya ito napansin kanina. Teka, ang bilis naman yata ng paggawa mo. Oo, kasi parang napapadalas na ang pagdayo ng mga aswang dito sa atin eh. Hindi naman pwedeng pabayaan na lang kita. Karga mo sa balikat ng kaligtasan ng buong lugar. Ikaw at ang pangontra mong habak ang inaasahan ng lahat. Hindi pwedeng wala akong gawin dahil kung tutusin may kasalanan din ako eh. Aswang ang gumagambala sa'yo at hindi ako naiiba sa kanila. May iba ka sa kanila no? Hindi ka naman nananakit ng tao kahit noon pa man. Gusto ko lang kasing mamuhay bilang tao kahit alam kong walang pag-asa. Nasa dugo ko ang pagiging halimaw. Wala eh. Pinanganak ako ng ganito eh. Wala sa sariling niyakap ni Maricel si Pablito. Nakaramdam siya ng awa sa sinabi nito. Ilang sandali silang nagyakapan, pero kumalas din sa isa't isa matapos marinig ang sigawan sa gawing kanan doon ito sa mga kabayan. Aswang! May aswang! Nauna si Pablito sa lugar. Samantalang pumasok muna ng bahay si Maricel upang kumuha ng karagdagang pangontra. Nang makarating sa kapitbahay, naabutan nila ang aswang na kasalukuyang nakadapo sa bubong. Sa bahay na yun, nasa loob si Aling Daisy. Meron siyang kasamang sanggol. Humahagulgol na nakadungaw sa bintana, nanghingi ng tulong. Sa sobrang takot hindi na malaman ang gagawin. Maging ang sanggol ay hindi na matigil sa pag-iyak. Nagsisimula na ring mangitim. Maricel, ako nang bahala sa aswang. Ikaw nang bahala sa mag-ina. Tumango si Maricel.
Sandaling inakyat ni Pablito ang aswang sa bubong. Nagmamadali siyang pumasok sa bahay upang mailigtas ang mag-ina. Kinabit niya ang 2 habak at saka inilabas ng bahay. Habang tinatapatan ni Pablito ang aswang, napunta sila sa likod ng tahanan at doon nagbakbakan. Dahan-dahan naman siyang umusal ng dasal. Tinawag ang hangin upang iparating sa nilalang ang orasyong lumalabas sa kanyang bibig. Muling kumilos si Maricel. Nagsaboy ng langis. Ilang sandali pa ang aswang na ang nagkusang umatras matapos maramdaman ang ginawa ni Maricel. Sa pagtakbo nito, hindi pa rin tinantanan si Pablito. Hinabol at layong maparusahan ng husto. Sa kabilang banda, inasikaso ni Maricel ang mag-ina na nanginginig sa takot. Dinala niya ang 2 sa kanyang bahay at pansamantalang pinatuloy. Maraming salamat talaga, Maricel, ha. Kung hindi kayo dumating ni Pablito, siguro natuluyan na kami ng anak ko. Huwag po kayo magsalita ng ganyan. Hindi ko po hahayaang may mapahamak dito sa lugar natin. Nga po pala, ito hawakan nyo lang po ah. Huwag niyong ihiwalay sa katawan nyo. Maraming salamat, Maricel. Pero sa tingin ko, hindi nagkataon na inaswang kami ng aking anak. Ano ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Sa pagdapo ng aswang sa bubong, napasilip ako sa bintana para matignan kung ano yon. Tapos sa unahan doon sa sagingan, nakita ko si Ginang Floresca at ang anak niyang si Marcheska. Nakangiti sila habang nakatingin sa bahay ko. Hindi kaya sila ang nag-utos na aswangin kami? Nahampas ni Maricel ang mesa, sabay sapo ng noo sa panggigigil. Huwag po kayo mag-alala. Sisingilin natin yung 2 yun. Sisiguraduhin kung magbabayad sila ng doble sa ginawa nilang pananakot. Napabuntong hininga ng malalim si Maricel. Lumabas na ito ng tahanan. Hahanapin sana si Pablito. Pero si Marcheska ang nahanap na nakatayo sa hindi kalayuan. Maigpit niyang hinawakan ang habak at langis. Sinundan ng paglalakad ni Marcheska. Hindi niya alam kung ano ang binabalak nito. Basta sinusundan niya. Dumating sila sa dulo ng sagingan. May hindi gaanong kalawakang espasyo roon na dating pastulan ng mga hayop. Wala nang pinapastol doon dahil palaging nawawala buhat sa pambibiktima ng mga aswang. Mabuti naman at nagharap tayong 2. Ngayon magtutuos tayo, Maricel. Ilang taon na ako nagpipigil eh. Hindi lang ako nakalaban kanina dahil nabigla mo ko. Wika ni Marcheska. Tungkol pa rin ba to kay Pablito? Talaga bang ganyang kalaki yung inggit mo sa akin? Oo, dahil akin lang si Pablito. Ano bang meron sa'yo? Nagkakagusto sa'yo ang isang aswang. Natawa si Maricel sa asal ni Marcheska. Binuksan niya ang bote ng langis. Binalandra sa harapan ni Marcheska ang habak. Kita niya ang bahagyang pag-atras nito. Sige, magtuos tayong 2 nang sa ganun mabawasan ang banta sa lugar namin. Bistado ko na rin kayo ng nanay mo. Kayong 2 may pakana kung bakit patuloy na nang gugulong mga aswang. Wika ni Maricel. Tama ka. Kami nga ni nanay ang nag-utos. Ano naman ngayon? Wala naman kayong silbi dahil mga tao lang kayo. Mga taong kinakain naming mga aswang. Sa galit ni Maricel buhat sa narinig, walang pasabing isinaboy ang langis. Kaagad namang napadaing si Marcheska. Paulit-ulit na nahampas ang sariling muka sa pagkapit ng langis. Nilapitan niya ito. Hindi na pinalampas ang pagkakataon. Nagupitin ng sampal at hampas. Maayos pang inilagay sa palad ang habak upang sa pagsampal, ito ang dadapo sa muka ng aswang. Nagtagumpay naman. Ilang sandali, mababakas ang pamumula at pagkapaso sa balat ni Marcheska. Umalingaw-ngaw sa buong dako ang kanyang hiyaw.
Nag-anyong aswang na rin subalit walang naging laban kay Maricel. Hindi na rin ito tinantanan ng huli. Patuloy na hinagupit ng sampal hanggang sa manghina't bumulagtas sa lupa. Kamuntikan ka nang mamatay sa mga kamay ko noon eh. Marcheska, ngayon, hindi na ako makakapayag na mabuhay ka pa. Inalis ni Maricel ang habak sa kanyang palad. Puwersahang hinawakan ang bibig ni Marcheska. Tinangkang ipalamon ito. Pero napalingon at napaiwas nang mapansin ang pagdating ni Ginang Floresca. Galit na galit. Kagad din niya itong sinabuyan ng langis na naging dahilan upang mapasubsob sa lupa. Matapos mawala ng balanse sa pag-ilag, hindi na rin nakaligtas ng ibuhos ni Maricel ang huling laman ng bote na direktang tumama sa mukha ng ginang. Sa pagkakataong ito, 2 boses na ang maririnig sa lugar. Total nandito na kayong dalawa. Magsama na kayo sa kamatayan. Maigpit na hinawakan ni Maricel ang habak. Nagsimula na rin siyang bumigkas ng orasyon. Pero natigil nang mapansin ang pagdating ng 2 aswang sa magkabilang direksyon. Sa pagkakataong ito, nakatawag na ng saklolo sa ibang kalahi ang mag-inang aswang na ngayoy nagdatingan na. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Maricel. Kinakabahan na rin siya dahil hindi sanay makipaglaban sa maraming aswang. Hindi rin siya gaanong biyasa sa harap-harapang laban dahil ang kanyang natutunan ay paggawa lamang ng pangontra laban sa mga nilalang. Sige na, tapusin niyo ang babaeng yan. Huwag niyo hayaang mabuhay pa. Patayin niyo! Kagad kumilos ang mga nilalang upang salakayin si Maricel. Nagmamadali namang umalis ang mag-ina upang iligtas ang kanilang sarili na masyado nang napuruhan. Sa kabila ng pangamba, ipinagpatuloy ni Maricel ang orasyon. Alam niyang hindi makakalapit ang mga aswang dahil sa proteksyon ng habak. Hanggang sa pagtatangkang paglapit lamang ang mga ito dahil natatakot sila sa banta ng pangontra. Habang ipinagpapatuloy ang pagsambit ng orasyon, dahan-dahan itong umiipekto. Ang 4 na nilalang ay paunti-unting nangihina. Nang mapansin ito ni Maricel, inulit-ulit niya ang pag-usal. Sabay bukas ng panibagong bote ng langis, sinasaboy niya sa mga aswang. Doon na umatras ang mga nilalang. Pasuray-suray na nangisay. Napatigil din si Maricel nang may ibang aswang na dumating. Isasaboy na sana niya ang tirang langis sa bote nang makilala ito. Walang iba kung hindi si Pablito. Kagad nitong sinakmal ang kapwa aswang. Walang pagdadalawang isip na binalibag palayo. May isa pang napuruhan. Ang iba naman ay nag-unahan na sa pagtakas. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na sa anyong tao si Pablito at inarap si Maricel. Kagad ding napaiwas ng tingin, sabay inda sa bisa ng pangontrang tangan. Anong ginagawa mo dito? Pinuntahan kita sa inyo pero wala ka roon. Sabi ni Aling Daisy, lumabas ka daw. Hindi mo na kailangang tumulong. Kaya ko naman eh. Alam ko, pero hindi ko maatim na hayaan ka na lang. Baka mapaano ko eh. Tama na, Pablito. Mas mabuti pang umalis ka na lang. Sa puntong ito, walang ibang nararamdaman si Maricel kung hindi galit. Naiintindihan niya ang nangyayari. Kung patuloy na lalapit sa kanya si Pablito, patuloy ring manganganib ang lahat ng tao sa kanilang lugar dahil hindi titigil si Ginang Floresca at Marcheska. Kung titigil si Pablito, siguradong tatahimik na ang lahat. Kagad pinagsarhan ni Maricel ng pintuan si Pablito. Hindi rin magawang makapasok kahit sa bakuran dahil merong inilagay na pangontra si Maricel. Naupo na lamang ito sa hindi kalayuan. Iniintay na dumungaw si Maricel sa bintana. Ngunit sumapit na lamang ang hating gabi, hindi ito nangyari. Hanggang kailan mo ba ipagtatabuyan si Pablito, Maricel? Hindi mo man aminin.
Alam namin na may nararamdaman kayo sa isa't isa. Ano bang pumipigil sa'yo? Tinutulungan ka naman ng tao. Nagsusumikap naman siya. Kinakargo mo ang banta ng aswang sa lugar natin. Andiyan naman si Pablito para tumulong. Bakit ba hindi mo nalang pagbigyan? Napabuntong hininga na lamang si Maricel. Hindi niya masabi ang totoong dahilan, ang totoong pagkatao ni Pablito. Ngumiti na lamang siya sa ginang, nagpaalam nang bumalik sa kwartong tinutulugan. Kahit gusto niyang subukan at sumugal sa pag-ibig, nagdadalawang isip naman siya dahil sa dami ng balakid. Maliban sa salungat nilang katauhan, nariyan din ang mag-inang Floresca at Marcheska na handang gawin ang lahat para mapaghiwalay sila. At ang pinakamalala, dinadamay ang mga tao. Nauna niya ng panghawakan ang pangakong pagsisilbihan at ipagtatanggol ang kapwa laban sa mga nilalang. Kaya may pag-aalangan siyang pagbigyan ang pagmamahalan nila ni Pablito kung kapalit nito ay kapahamakan ng lahat. Sa kalagitnaan ng malalim na pag-iisip, napatingin si Maricel sa bote ng mga langis na nakailera sa mesa. Kumukulo ang mga iyon. Ilang sandali pa biglang naubos ang likidong laman. Nagmamadali naman siyang naganda. Dinampot ang nag-iisang boteng may kaunting laman. Kumuha rin siya ng iilang habak sabay labas. Pagdating sa bakuran, hinugot niya ang itak na nakasabit sa dingding. Pagkatapos ay pinakiramdaman ng paligid. May aswang sa lugar. Hindi man muka ang nakikita, pero umaalingasaw ang amoy nito sa hangin. Makalipas ang ilang sandali, nasundan ng tingin ni Maricel ang figurang nagmamadaling tumatakbo patungo sa kabayan sa unahan. Alam niyang yon ang aswang, kaya walang pagdadalawang isip na sinundan. Habang sinusundan ng nilalang, nagulat na lamang siya nang biglang may lumapit sa kanya. Tangka na sanang tatagain ng itak, pero hindi nagawa ng makilala si Pablito. Kaagad itong dumistansya sa kanya dahil sa bitbit na pangontra. Mukhang binabantayan ng aswang ang sanggol ni Aling Romanya. Huliin ko ang aswang. Ikaw na ang bahala sa mga tao. Dating gawi. Sino ka para diktahan ako? Alam kong gusto mong tumulong pero kaya ko na to. Natahimik si Pablito. Ito ang unang beses na sinabihan siya ng ganon ni Maricel. Madalas itong umoo kapag gusto niyang tumulong, pero mukhang nagbago na ang isip ng babae. Maging ang pagtulong ko sa mga aswang, ipinagtatabuyan mo na. Oo. Hindi mo ba naisip na maaaring ikaw ang rason kung bakit palaging inaaswang ang mga tao? Inuutusan ng mag-ina ang mga nilalang dahil yun sa'yo. Sa bawat paglapit mo sa akin, ang kapalit nun ay nagpapadala ng aswang para biktimay ng kapwa mo. Sa galit na nangingibabaw sa kalooban ni Maricel, wala sa sariling naisaboy kay Pablito ang hawak na langis. Kaagad itong ininda ni Pablito, pero hindi pinalata. Nagmamadali na rin siyang umalis upang maitaboy ang aswang na tuluyan ng makalapit sa bahay ni Aling Romanya. Mabuti na lang gising pa ang asawa ng ginang, kung kaya't kagad na alerto ang lahat. Tangka na rin sanang papasok ang aswang. Talagang nangahas, pero hindi natuloy nang maramdaman ang bisa ng habak na tangan ni Maricel. Kagad itong bumaba mula sa pagkakapatong sa bintana. Hindi na rin nakaalis matapos sabuyan ng langis. Natalian ng habak sa leeg. Nagwawala ang nilalang habang pilit na tinatanggal ang pangontra. Wala na rin itong kawala ng pagtulungang bugbugin ng mga kapitbahay. Paulit-ulit na hinataw ng kung ano-ano hanggang sa bawian ng buhay. Masyadong napuruhan ang bahaging tinamaan ng habak. Mulat itong nakahandusay sa lupa. Upang makasiguro, kinabitan ng panibagong habak ni Maricel ang sanggol na karga ni Aling Romanya. May habak naman ito, pero dinagdagan pa ng isa. Maging sa pintuan at bintana sa kwartong tinutulugan ng sanggol ay sinabitan.
Pagkatapos ay nagpaalam na siyang umuwi. Pagdating sa bahay, naabutan niya si Pablito na naghihintay. Akma sana itong lalapit, subalit hindi magawa dahil sa pangontrang pumipigil. Nakaramdam ng awa si Maricel matapos makita ang pisngi at leeg ni Pablito na may bakas ng pagkapaso buhat sa pagsaboy niya ng langis kanina. Gusto mang humingi ng tawad pero pinigilan ang sarili upang tuluyang maputol ang koneksyon nilang dalawa. Mabuti pang wag na tayong magkita para tuluyan ng matahimik ang lahat. Mabigat ang loob na pinagsaran niya muli ng pintuan si Pablito. Subalit wala siyang magawa kung hindi isaisip ang layong unahin ng kaligtasan ng tao kaysa sa pagmamahal na imposibleng mangyari. Pagsapit ng kinabukasan, nagulantang ang lahat nang malamang nilusob ng dalawang aswang ang pamilya ni Manggardo. Ang bahay ng nasabing manong ay masyado ng malayo. Nasa boundary na ito ng kanilang lugar at ng magkabilang lungsod. Wala naman silang sanggol pero may 3 maliit na bata. Sugatan si Manggardo at ang asawa niyang si Aling Sani. Malubha din ang lagay na panganay na anak na nagtamo ng sugat sa tiyan. Malalim ang sugat at nanghihina na ito. Sila lang din ang tanging huling lumapit kay Maricel para humingi ng tulong. Yun ngang nabigyan mo ng pangontra ay naaswang pa rin eh. Kami pa kaya? Bagyang nasaktan si Maricel sa sinabi ni Manggardo. Kasalukuyan niyang binibigyan ng paunang lunas. Hindi lubos akalain na ganon ang sasabihin. Natahimik na rin ang matanda ng setay ng asawa. Pagpasensyahan mo na, Maricel. Nakakahiya kasing mangingi ng pangontra nang walang may aabot na bayad. Alam mo naman walang-wala kami. Aling Sani, hindi naman po ako nagpapabayad eh. Saka libre ang aking habak. O ito bibigyan ko kayo. Ay nako, maraming salamat sa iyo, iha. Talaga bang poproteksyon ng kami niyang habak mo laban sa mga aswag? Kamuntikan na kaming mamatay kaninang madaling araw. Baka hindi rin niya makatulong eh. Muling wika ni Manggardo. Gardo, manahimik ka nga. Nagmamalasakit na nga ang tao. Pagdududahan mo pa. Huwag mo siyang pansinin, Maricel. Tumatanda na kasi yan. Pero parang nakita ko si Ginang Floresca nung sandaling inatake kami ng aswang. Hindi lang ako ganun kasigurado, pero parang nagtatago siya eh. Pumantig ang tenga ni Maricel sa narinig. Napabuntong hininga, sabay kuyom ng mga kamao. Akala niya nagkataon lang na sinalakay ng aswang ang pamilya ni Manggardo. Pakana pa rin pala ni Ginang Floresca. Si Floresca naman talaga yun eh. At ikaw, Maricel, may patulong-tulong ka pang nalalaman. Ikaw din naman ang dahilan kung bakit paulit-ulit nalalagay sa peligro ang buhay namin sa lugar na ito. Wika ni Manggardo. Hoy, Gardo! Dahan-dahan ka naman sa pananalita mo. Abay, totoo naman. Magkaaway si Maricel at Floresca. At ang alitan nilang dalawa ang punot dulo ng walang tigil na pagsalakay ng mga aswang sa atin. Napayuko na lamang si Maricel sa pagkaya. Hindi lang ang pamilya ni Manggardo ang nakarinig, maging ang iba pang kapitbahay na nakikiusyoso. Mas lalo siyang binalot ng kahihiyan nang mapansin ang bulong-bulungan. Kagad niyang niligpit ang mga gamit at saka nagpaalam kay Aling Sani. Pero bago yun, binigyan niya ng langis ang Ali upang gamiting panggamot sa kanilang mga sugat, lalo na sa panganay na anak. Habang binabaybay ang daan pauwi, hindi niya mapigilang maiyak, lalo na nang pagtinginan siya ng mga taong nakakasalubong. Alam kong mabait si Maricel pero hindi naman may tatanggi na may kasalanan din siya sa pangyayaring to. Tama. Nangyari lang naman yan nung nagsimulang magkaroon ng alitan sa pagitan ng mag-inang Ginang Floresca at Marchesca. Alam naman ng lahat na aswang yung mga yun eh. Tapos ang trabaho ni Maricel puksay ng lahi nila.
Pero nakakaawa pa rin. Sinisisi siya, hindi niya namang kasalanan. Sa mga salitang narinig, mas lalong bumigat ang damdamin ni Maricel. Binilisan na lamang niya ang paglalakad upang makaiwas sa mga tao. Buong araw siyang nagkulong. Ni walang ganang makipag-usap sa kahit na sino. Lumabas lang ang dalaga nang mabalitaan ang nangyari kay Pablito. Maricel, mas mabuti siguro kausapin mo si Pablito. Marami siyang natamong sugat sa katawan dahil sa pangontra. Nakakaawa naman. Aling Daisy, ayoko may tao na namang madamay dahil sa aming dalawa eh. Alam niyo naman 'di ba kapag nagkikita kami, may aswang na inutusan si Ginang Floresca para biktimahin ng mga inosente. Dapat kasi nilalabanan nyo na lang yung mag-ina eh. Walang mangyayari kung ganito ang sitwasyon. Iwas ka ng iwas tapos si Pablito naman. Naghahanap ng paraan para makalapit sa'yo di wala rin. Swistyon ko, Maricel. Magkaisa kayo ni Pablo. Palayasin ang mag-inang yon sa lugar natin kapag nangyari yon. Hindi lang matatahimik ang lahat, maging kayong dalawa. Magkakaroon ng kalayaan. May punto ang sinabi ni Aling Daisy. Kaya naman napaisip si Maricel. Pagtanaw niya sa bintana, nakita niya si Pablito na gustong-gustong makapasok. Subalit hindi magawa dahil sa pangontrang inilagay sa bakod. Dumudugo na ang mga kamay nito. Hindi rin maipinta ang muka sa pag-inda. Ilang sandali pa. Napagpa siyang lumabas si Maricel upang kausapin si Pablito. Bubuksan na sana ang pintuan nang marinig ang boses ni Ginang Floresca. Pablito, huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo sa taong ayaw sa'yo. Nandito naman ang anak kong si Marcheska. Handa kang pagsilbihan bilang asawa. Manahimik kang matanda ka. Huwag kang mangialam kung ayaw mong patayin kita. Rinding-rindi na ako sa anak mo eh. Kapag hindi ako nakapagpigil, sisiguraduhin ko ang kamatayan niyo. Wika ni Pablito. Kung makapagsalita ka naman, Pablito, ikaw na nga tong tinutulungan, ikaw pa ang galit. Ano bang mapapala mo sa babaeng yan? Tao siya, naalagad ng lihim na karunungan. Ikaw naman, aswang. Imposible yon. Imbis na si Maricel, yung anak ko na lang. Pareho kayo ng lahi. Mas mapapalakas ang ating samahan. Yan ang unang responsibilidad ng mga aswang, ang magparami ng lahi. Hindi ko hinihingi ang opinyon mo. Umalis ka na bago pa magdilim ang paningin ko. Dahil sa mga sinabi ni Pablito, dahan-dahan namang napatras si Ginang Floresca. Ibinalik naman ni Pablito ang pansin sa bahay ni Maricel, subalit ayaw magpakita ng dalaga. Matyaga siyang naghintay, pero sumapit na lamang ang dilim ay wala pa rin. Napabuntong hininga na lamang siya at umalis. Pasado 8:00 ng gabi nang magkagulo sa labas. Patulog na sana si Maricel nang marinig ang ingay. Maging si Aling Daisy, nagising at nakiusyoso sa nangyari. Ano pong meron? Mga aswang nga. Diyos ko, maraming aswang! Pagtingin ni Maricel sa labas, maraming nilalang ang nakapaligid sa lugar. May ilang kababaryo ang nanglalaban pero nasusugatan pa rin. Hindi naman nakalapit sa bahay ang mga nilalang, lalo na yung may mga pangontrang habak sa bahay. Nasa bakuran lamang ang mga ito. Kagad sinusunggaban kung sino ang makita sa labas. Kayong lahat, pumasok kayo sa tahanan nyo! Ang ibang mga kababaryo, lalong-lalo na ang may mga sanggol, nagmamadaling lumipat sa kanyang tahanan. Pinatuloy naman niya at siniguradong ligtas. Bawat isa ay binigyan ng pangontra. Kagad ikinabit sa kani-kanilang katawan. Hindi pa rin tumitigil ang mga nilalang kaya lumabas na si Maricel. Hindi niya sigurado ang gagawin,
pero handa siyang humarap alang-alang sa mga kababaryo. Sige, lahat ng nakikita nyo, sunggaban nyo na! Sinasabi ko na nga ba eh. Ikaw na naman, Ginang Floresca. Ano ba talagang gusto mo ha? Kung sa akin ka may problema, ako ang kalabanin mo. Huwag mong idama yung mga walang kinalaman dito. Wala akong pakialam kung may kinalaman ba sila o wala. Gusto kong lahat kayo mamatay. Hindi na madaan sa pakiusap si Pablito. Inayawan niya ang anak ko, kaya lahat kayo magdurusa. Si Pablito naman pala eh. E di siya dapat yung kinakalaban mo. Tamay ka dito, Maricel. Ikaw ang dahilan kung bakit inaayawan ni Pablito ang aking anak. Nang dahil sa'yo, napatay ni Pablito ang anak ko. Nagulat si Maricel sa nalaman. Pero bago pa man makapagsalita muli, sumugod na ang mga aswang na kaagad niyang sinabuyan ng langis. Hindi naman makalapit ang mga ito dahil sa pangontrang kanyang tangan. Hindi rin makapasok sa bakuran dahil sabak na nakasabit sa bawat haligi ng bakod. Kahit papano ay protektado siya, maging ang mga taong kasalukuyang nasa loob ng bahay. Sumambit ng dasal si Maricel. Sinabayan niya ito sa pagsaboy ng langis. Ilang sandali pa, dahan-dahan nang umatras ang mga aswang pero nanatili pa rin sa lugar. Nang hindi madaan sa langis at orasyon, binuksan ni Maricel ang isa pang habak. Inilagay niya ito sa isang bote, pagkatapos hinaluan ng langis. Nang matansya ang layo ng mga aswang, inihagis niya ito at nang mabasag sa lupa. Umalingasaw ang amoy ng pangontra, kaya naman tumalikod isa-isa ang mga nilalang. Lahat sila, iniinda ang natamong pangontra. Dismayado naman si Ginang Floresca habang isa-isang nasundan ng tingin ang tumatakas niyang kampon. Ano ba kaya? Magsibalik kayo rito! Umalis ka na, Ginang Floresca. Gusto mo bang maranasan yung naranasan nila? Mas mahalaga dito na matapos to eh. Gusto mo bang maranasan ang kamatayang binigay ko sa iyong anak? Napatingin sa kabilang dako si Maricel kung saan nanggagaling ang boses si Pablito. Hindi na mapigil ang galit habang nakakuyom ang mga kamao. Masama pang nakatitig kay Ginang Floresca. Bakit? Magsasanib puwersa kayo para patayin ako. Subukan nyo! Wala ka rin namang pinagkaiba sa anak mo o kahit na sinong aswang. Madali lang kayong patayin eh. Pinagbibigyan ko lang kayo ng mga nakaraan eh. Pero talagang hindi kayo tumitigil. Ilang sandali pa, nag-anyong aswang si Ginang Floresca. Isang uri ng aswang na may kakayahang lumipad. Ang mga matalim na kuko ay pinuntirya kay Pablito. Sinalubong ito ng binata. Nag-anyong aswang na rin. Nagpalipat-lipat lamang ng tingin si Maricel sa dalawang nilalang na nagtutuos sa kanyang harapan. Pero hindi rin nabahala dahil higit na mas malakas si Pablito kumpara sa Ginang. Kahit ganon, hinanda pa rin niya ang pangontra kung sakaling kinakailangang mangialam sa bakbakan ng dalawa. Hindi nagtagal, kinailangan nga ang kanyang tulong. Sa pagpapalitan ng kalmot at lakas si Pablito at Ginang Floresca, humantong ito sa punto. Nagtamo ng sugat sa braso si Pablito. Napuruhan siya dahil hindi kagad napansin ang atake ng Ginang. Sinubukan niya kasing huliin ito, subalit inilipad siya't binagsak. Napadaing pa matapos tumama ang katawan sa bakod na merong nakasabit na habak. Kaagad lumapit si Maricel para sana tumulong, pero nagmamadali ding dumistansya dahil mas lalong napayaw si Pablito sa dala niyang pangontra. Si Ginang Floresca lamang ang kanyang binalingan ng pansin na ngayon ay bumubulusok dahil nagtamo na rin ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Napuruhan ng husto ang leeg buhat sa pagkagat ni Pablito
Nabali pa ang kanang pakpak. Tama na, Ginang Floresca. Manahimik ka na. Hindi na binigyan ng pagkakataon ni Maricel ang aswang. Kinuha niya ang habak na nakakabit sa kanyang bewang. Ikinabit niya ito sa leeg ni Ginang Floresca. Ilang sandali lang ang lumipas. Hindi na ito matigil sa pangingisay at pagbawala. Sinubukan pang tumayo para makatakas. Subalit dinaig ng puwersa ng habak. Muling napasubsob sa lupa at hindi na kinaya ang parusang natanggap. Hindi nagtagal. Unti-unti na itong binawian ng buhay. Ganun na lamang ang pag-iyak ni Maricel matapos mapagtanto. Natapos na rin ang ilang taong kalbaryo, hatid ng mag-inang Ginang Floresca at Marchesca. Ngayong wala na sila. Hiling niya ang kapayapaan at kaligtasan ng lahat. Lumipas ang maraming panahon, naging payapa ang buong lugar. Nanibago pa sila dahil kakaiba ang kapayapaan ngayon. Pakiramdam nila, malayo na sila sa anumang kapamakan. Maging si Maricel ay natutuwa din sa kinalabasan ng lahat. Wala nang aswang na nagpaparamdam. Wala nang halimaw na nagtatangka sa buhay ng karamihan. Ito ang labis nilang pinagpapasalamat. O di ba sabi ko sa inyo matatapos din ang lahat? Muli na naman tayong magpasalamat kay Maricel dahil siya ang tumapos. Wika ni Aling Cora. Ay talaga nga naman malaki ang isinakripisyo na Maricel noon pa man. Buwis-buhay ang ginagawa niya, hindi lang para sa kanyang sarili, kung hindi para sa ating lahat. Wika ni Aling Tessie. Wala na akong maiisip na tatalo sa habak ni Maricel. Sige ng Floresca nga eh. Halimaw napatay niya eh. Wika ng isa pang kababaryo. O ngayon wala nang pesteng mag-ina na yon. Matatahimik na rin tayo sa wakas. Pero hindi dapat magpakampante. Kailangan lagi pa rin tayong may dalang pangontra. Napapangiti na lamang si Maricel habang pinapakinggan ang mga sinasabi ng kabaryo. Kahit walang aswang na gumagambala, patuloy pa ring tinatangkilik ang kanyang habak. Marami pang sumasadya sa kanya para magpakabit ng habak. Habang abala sa pag-aasikaso sa mga bisitang dumayo, napatingin siya sa labas. Saktong nagip ng paningin si Pablito. Nakatingin sa kanya at kumakaway pa. Sandali lang humanang ha. Babalik po ako. Iniwan niya sandali ang pasyente. Kinausap niya si Pablito. Gumaan na rin ang kanyang loob dito sa paglipas ng panahon. Oh, napadaan ka. May bibigay lang ako. Pwede bang magamit sa paggawa ng mga kailangan mo? Pasensya ka na. Yan lang ang kinaya kong hawakan eh. Masyadong masakit sa balat yung iba. Nantig ang damdamin ni Maricel nang iabot sa kanya ni Pablito ang basket na naglalaman ng mga sangkap. Napansin niya ang bakas ng pagkapaso sa mga kamay nito. Pero sa halip ipakitang nasasaktan, sinikap pang itago. Huwag kang mag-alala. Hindi ko na ipipilit ang pag-ibig ko sa'yo pero sana naman. Hayaan mo kung ibigin ka sa lihim na paraan ha. Diyan lang sa malayo, tatanawin ka. Marahang napatango si Maricel. Salamat sa pag-intindi, Pablito. Oo naman. Walang problema, wag mo lang ako ipagtabuyan. Pangako, hindi na ako magiging pasaway. Napangiti na lang siya sa sinabi ng dalaga. Nag-usap sila ng ilang sandali. At nang mapansing marami na ang sumasadya sa tahanan, nagpaalam na si Maricel kay Pablito. Habang inaasikaso ni Maricel ang mga tao, nasa hindi kalayuan si Pablito. Palihim na binabantayan ng sinisinta. Patuloy na inaalalayan si Maricel. Umaasa na darating ang panahon na mabibigyan ng pagkakataon ang kanilang pagmamahalan.
Mailig ka bang mag-travel o palagi kang wala sa bahay? Pero natatakot ka sa lason, kulam, barang o gayuma? Eto, habak nila ng keychain, bakos de gera, proteksyon at pampaswerte sa bawat paglalakbay. Ang habak nila na keychain, isang makapangyarihang proteksyon na maaaring dalhin kahit saan. Nagsisilbi itong pananggalang laban sa laso ng tao, elemento, nilalang, at nagbibigay proteksyon laban sa palipad hangin, usog, tigalpo, at iba pang masasamang espiritu. Kilala din ito sa Rebuelta, kung saan ibinabalik nito ang sumpa o mala sa pinagmulan. Binuo mula sa mga bibihirang sangkap tulad ng itim na lupa ng makiling, tawas tapol, diamante negra, bato balison, at iba pang mga sikretong sangkap. Mainam itong dalhin sa mga naglalakbay o mahilig sa hiking bilang proteksyon laban sa masasamang elemento. Bukod dito, nagdadala din ito ng pampaswerte lalo na sa negosyo. Ilagay lamang sa altar na nakaharap sa silangan para sa magandang pasok ng kita. Isang keychain na hindi lang dekorasyon, kung hindi isang espiritual na gabay at proteksyon para sa araw-araw. Kung ikaw yung tipo ng tao na madalas wala sa bahay, palagi naglalakbay, mahilig mag-travel, bagay sa'yo ang habak de lana. Subukan mo.